morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmano po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, ay shoutout muna tayo kay John Lloyd Asuncion, Cagayan Valley, Kills TV. Maganda daw ang score niya sa June 29. Los at long win po. Inirbon Bituel mga kaibigan. Mumay, Gregorio Tiniana, Montalban Rizal, Errol Irving Kalihat, Dimiao Bohol, watching from Saudi Arabia. Baka nagtaka kayo mga kaibigan na may hawak akong ganito po. Kasi ito mga kaibigan, ito ay for sharing po mga kaibigan, kasi para naman may kasabay yung ating ipasipo na pamparapol natin mga kaibigan. Napakamura lang ito mga kaibigan. Ito ay sale kasi ito may gas-gas ito mga kaibigan, pero hindi naman siya malaki. Kunti lang po sa ano niya, sa cord mga kaibigan. Medyo na ano siya sa ano niya, lubid. Kunting-kunti lang po. Napakagandang pumahan ito mga kaibigan. May bandira na bata pa, oh. Tingnan niyo po. Napakagandang manok po. At saka hindi lang ito mga kaibigan, may pa-freebie pa to. Ito ay pang sale mga kaibigan, pang birthday sale ko po. Kasi birthday ko ng isang araw. Belated mga kaibigan, belated sa akin. Ito po, pang birthday to mga kaibigan. Tingnan nyo po. Magandang manok po. Shilton mga kaibigan. Street Shilton, light side po. Tingnan nyo po. At saka hindi lang po mga kaibigan, may pa-freebie pa to. Tingnan yung pa-freebie natin, napakaganda po. Ito po mga kaibigan, ito yung sinasabi ko dati na ano po, ito ay F1 ng Dingfair na Golden Boy mga kaibigan. Tingnan nyo po, napakaganda ho, mga offspring lumalabas ito mga kaibigan. Medyo may pagkapunkan kasi dito. Tsaka ano po, medyo pencil fit, mataas na manok. Hindi naman yun natin pagkailam mga kaibigan pag Golden Boy po. Ito po mga kaibigan. Ito ay F1 ng Dingfair na Golden Boy nila mga kaibigan. I-share ko to kasi marami na ring itlog na pina-incubate ko dito doon sa ano. Kaya pinashare ko na mga kaibigan. Binabalik ko yung ano, pumpkin ko na pure mga kaibigan. Kaya kung sino lang po makauna mga kaibigan, napakamura lang po. Parang ano lang to mga kaibigan, pang ano lang. Napakamura po kasi napakagandang babae nito mga kaibigan. At saka pares sila po, Shilton, Golden Boy. Naku, napakaganda. Light side yung ano, baka lumalabas yan parang sweater na, pero ang laro niya Shilton. Ganun siguro mga kaibigan kasi kadalasan dyan magmana talaga sa ano, sa broodcock. Yung mga offspring na lalaki po, ang estilo ng away mga kaibigan. Kaya sa makauna lang po, paunahan na lang mga kaibigan. Macau shots lang po, 7K lang po. Yun ang ano mga kaibigan, maganda talaga yun kasi yun ang maganda talagang sinasabi na panimula po kasi Shilton to Golden Boy, talagang yung mga offspring dyan magagamit mo, pero pag gusto mo naman silang ipapuro, kuha ka ng Golden Boy na lalaki o Shilton na babae para maipapurong sila po. Line breeding mga kaibigan. Kaya yun, napakadali lang po. Kaya napakaswerte ho, makakuha nun mga kaibigan, napakaganda po. At saka talagang pares sila mga kaibigan.
panlaban na, yung pangbatulsag na ang resulta doon mga kaibigan. Pwede mo naman gawin yung pambulstag yung mga resulta kasi 2-week cross lang. At saka ang kagandahan doon kaibigan, yung aning Golden Boy po ay ano po, ipuan siya ng imported na din kaibigan. Nagpalabas siya ng mga punkan dito po. Hindi na ako na balaka doon mga kaibigan kasi medyo marami na akong itlog na naipasok sa incubator po. Kaya sa makauna lang doon mga kaibigan kasi sa akin lang naman, alam nyo na yun. Sa makauna lang po, alam nyo na po, ito kasi magmamanok tayo mga kaibigan, talagang maghanap tayo ng medyo magagandang mga palahi po. Nako, napaka-swak yun mga kaibigan. Sa akin, sa makauna lang talaga. At saka maganda yung silto na yun. Kasi napaka-ano yung medyo maputi yung mga paan lang mga kaibigan. At saka ano po, mataas talaga sila. At saka may bandira yung silto na yun. Swak na swak sila sa Golden Boy po. Kasi yung Golden Boy na yun mga kaibigan, may naipalabas din ako dyan. Mayroon akong gold na naipalabas na medyo talagang parang corny gold dito mga kaibigan. Parang mais po dito. At saka may naiparis na rin ako doon sa Shilton to Golden Boy. Yung babae na yun. Ako, napakadilaw dito mga kaibigan na maganda po. Yun lang po. Yung lang ating siya makauna lang po. Itong pag-usapan naman natin mga kaibigan ay ano lang po. Kasi kahapon yung isang araw, yung may joke tayo sa vlog natin sa atin bilang isang magmamanok po. Enjoyment lang mga kaibigan. Enjoy lang natin yung sarili natin sa ating hilig po. Pero iwasan natin na yung magbas tayo. Okay lang kung tayo ang ibas po, di ba? Kasi mga kaibigan, may nagsabi sa akin, boss, mag-joke ka naman. Ako, baka sabihin naman ka, pambubong joke. Pero okay lang yun, mga kaibigan, wala nang problema sa akin yun. May joke talaga tayo ngayon, mga kaibigan. Kasi ano po, yung pero pangbubo lang to ha. Kasi mga kaibigan, yung mga dati talaga, yung mga beauty contest mga kaibigan, may mga ano kasi yun, mga tinatawag nilang question and answer portion po. Kung yan mga kaibigan, may ano po, may beauty contest po. Sabi nung MC mga kaibigan, na ito ay ano po, ito ay usapang pangbubo lang. Contestant number 1. Yun, malakan mga kaibigan pa, ganun pa. Question and answer portion kasi ito mga kaibigan. Sabi nung MC mga kaibigan, what do you call the people in Switzerland? Sabi niya po. Yung contestant na magandang babae po mga kaibigan, medyo hindi siguro niya alam mga kaibigan, medyo nagano pa siya, umangat sa langit po. Parang na ano sa MC mga kaibigan, okay, I'll give you a clue. Go mga kaibigan, yun ang clue ng MC po. Sabi nung babae mga kaibigan, well pa, parang matalino talaga. Well, jet plane na mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, ito kasing mga tao sa Swiss po ay tinatawag nilang Swiss mga kaibigan. Kaya sinasabi nung MC, shh. Pero ang sagot ng mga kaibigan, jet plane daw. Okay lang yun. Talaga lahat ng tao ay may mga pagkakamali talaga. Pero sa atin dito, mabasa naman tayo dito mga kaibigan, na pabubo daw. Okay lang yun. At saka ito mga kaibigan, itong pag-usapan natin sa araw na ito po ay ano po, yung pormahan o plastado ng isang manok na pwede nating kasahan sa laban mga kaibigan. Yun ang pinaka ano po, lalo na pag tayo ay maglaban mga kaibigan o mamusta man, mga trabisiya man. Talagang tingnan mo yung may manok mga kaibigan kasi sa atin, kadalasan, karamihan talaga, tinitingnan natin mga kaibigan yung may-ari po. Kung sino yung may-ari na, totoo naman yun na pag may-ari talaga kasi pag nakita mong may-ari may kaya, makabili talaga yun ng medyo may presyo na bloodline. Makabigay sila ng mga nutrisyon na medyo maganda, mga vitamins, mga pagkain na medyo mamahalin po. At saka may handler mga kaibigan, kaya yun ang advantage doon. So pag medyo hindi kilala mga kaibigan, pero maganda din naman, kung hindi mo alam kung anong pinapakain din yan, kaya doon tayo, kaibigan, sa akin po, ang tingnan ko niyan, hindi may-ari, kaibigan. Pero isa na rin yun, pero sa akin, tingnan ko talaga yung postura ng isang manok po. Lalo na pag nakita mo mga kaibigan na paghawak na, pag pinapalakad, yung medyo bitay yung mga pakpak, bitay mga kaibigan. Hindi talaga katulad ng mga medyo hipos talaga yung mga pakpak na medyo dikit sa katawan mga kaibigan, medyo talaga malakas yung mga manok na yun. At saka pag hinahawakan mga kaibigan, medyo bitay yung paa. Di katulad yung mga ganun mga kaibigan na medyo talaga may mga pitik talaga mga kaibigan. Yun ang bantayan nyo po, yung paa. Kung hinawakan mga kaibigan, yung medyo bitay lang ganun. Di katulad yung hinawakan medyo gumaganon pa mga kaibigan.
may mga, makita mo may mga pitik talaga ba? Ayun po, yun ang bantayan natin. At saka yung ano, makita mo naman yung purmahan ng katawan, kaibigan. Sa likuran lang, makita mo naman yun. At saka sabi, may nag-comment dyan, kaibigan, na yun boss, yung medyo maninipis daw mga paa, hindi daw balanse. May isang breeder daw na hindi daw gusto ng manipis na paa. Kasi hindi daw balanse, lalo na pagbulto ang katawan. Kasi hindi daw masyado proportion po. Sa akin naman, kaibigan, pag medyo nagbata ka dyan sa medyo purmahan mo, kahit sa tao po, talagang sanay ka naman, kaibigan, lalo na pag medyo pinagala ka dun sa bundok. Manipis talaga kasi sa bloodline yun, kaibigan, na medyo manipis, lalo na sa mga sweaters. Maninipis talaga yung mga paa doon kasi may mga palo yung mga manok na yun. Kaya sa atin dyan, mga kaibigan, sa akin, bilang isang ano po, bilang isang breeder, gusto talaga natin na medyo manipis mo pa kasi maganda tingnan. Pero itong nag-comment sa akin, may iba din yun sa kanya kasi tayo naman ay, respeto ko naman yan kasi may mga iba-iba tayong paniniwala eh. Bilang isang magmamanok, bilang isang breeder naman tawag doon. Talaga, kita nung classic ang tao, basta nag-breed ka, breeder ka, di ba? Di yung sabi ng isa akong narinig makaibigan na feeling breeder daw. Di naman yun, parang dinadown yung tao doon sa salitang ganun po, na feeling breeder. Pag nag-breed ka, kahit ano pang estado mo dyan, kahit wala ka pang pira, breeder pa rin tawag mo dyan, kaibigan. Depende na lang yun sa tao na medyo magsabi ng ganun po sa atin, mga kaibigan, kahit anong kurmahan niya, kahit anong may pira ba o wala. Basta nagbi-breed ng manok, breeder na yan, di ba? Yun talaga, English lang yun, mga kaibigan. Sa nagpapalahi po, yun talaga, mga kaibigan, kaya depende na lang yun. Kaya sa akin, mga kaibigan, manipis man yan o medyo malaki ang mga paa, depende na lang yun sa tao po. Pero sa akin, gusto ko talaga maninipis ng mga paa po kasi maganda tingnan. Pero sa kanya naman, mga kaibigan, hindi daw proportion kasi bulto katawan, nipis siya, baka siguro sa tingin niya hindi madala sa mga paa kasi medyo malaki yung katawan, hindi proportion. O sa akin, mga kaibigan, basta nakita mo lang yung purmahan ng isang manok, pagtindig niya na medyo malaki yung mga balikat niya, purmado siya, hindi siya flat-footed na manok. Talagang maglakad talagang iganon yung manok, kaibigan, ay ganon yung mga paa. Ay talaga may mga palo yan at saka maganda tingnan po kasi pag medyo malalaki din yung shank, pangit po, mga kaibigan. At saka maganda talaga yung medyo mataas yung niya dito tayo, mga kaibigan, kaysa shank. Kasi tawag nilo shank eh. Pero sa atin dito, mga kaibigan, paa yun, mga paa, leg, di ba? Pero ang legs para mga kaibigan, sa akin po, ito ay tawag na tay, ito shank. Ito ay leg, siguro mga kaibigan, kasi tawag na yellow-legged hats eh. Leg ang tawag, di ba? O depende na lang yun sa pagkakaintindi mo, kaibigan, kasi English kasi yung iba eh. Tayo naman, kahit spelling ng leg, di natin alam eh. Baka LIG yung, di ba? Kaya sa atin dito, talagang usapang magmamanok lang po. At saka mga kaibigan, ito enjoyment lang talaga, mga kaibigan, na pag tayo ay pumili o magpili ng laban o saan ka ba pumusta dyan, talagang kailangan tingnan mo yung mga attributes sa isang manok kasi doon kasi yung mga kaibigan, doon kasi mag-reflect yung away o bilis o ano man yung mga katangian na estilo sa laban, doon kasi mag-reflect, mga kaibigan, doon sa physical attributes ng isang manok po. Kasi, mga kaibigan, pag nakita mo yung isang manok na maganda, manipis yung mga paa, ang ganda ng lakad, ganda ng kulay, ay talagang may mga palo ang mga manok na ganyan po. Kasi makita mo, pangit yung isang manok. Meron namang ganun, mga kaibigan, na pangit, pero meron pa rin mga palo. Pero mga kaibigan, makita mo sa mga sweaters po, lalo na sa cruises to sweater to Gilmore, makita mo pumahan mo, manipis yung mga paa, medyo malaki yung mga balikat, ay talagang nandun na yung lakas dun, kaibigan, at saka purumahan ng katawan na medyo parang puso ng saging po. Yan naman, kaibigan, alam naman natin yan lahat eh. Lalo na sa mga talagang magmamanok po, at saka hindi naman sa bungiro kasi pag marinig yan sa bungiro, automatic na yun, mga kaibigan, sugarol ka. Yun ang isip ng mga kaibigan, lalo na pag hindi sila sa sa industriya na itong kaibigan. Pag nag-alaga ka ng manok panabong, ay talagang sugarol ka. Di nila alam, kaibigan, na ito ay livelihood po. Ito ay mga kaibigan, hanap buhay, mga kaibigan. Depende na lang yun sa taong nakahawak sa anong klaseng manok. Pero itong mga batultak, mga kaibigan, ay malaki itong pang livelihood to, mga kaibigan, pang hanap buhay po.
sa atin bilang isang magmamanok, depende na lang sa atin kung saang side tayo po. Sa commercial ba, sa dito ba ka sa ano mo, sa hilig mo talaga na maglaban, depende na lang yun sa inyo mga kaibigan. So sa ating side po, gusto ko commercial din, laban din mga kaibigan. Kasi maganda kasi yung maglaban din tayo, pero paminsan-minsan lang din naman, kung may mga extra lang po. Yun po, katulad ng Shilton. Kailangan ilaban natin to ng puro para malaman natin kung ito ba ay talagang ano po, masahan natin mga kaibigan na pwede natin gawing base blood po na kung ano may yung dumating ng mga bloodline na sa'yo na paparating pa, pwede natin silang may cross doon mga kaibigan. Tingnan natin kung talagang masahan ba sila po, masahan bilang isang mga manok na gumaganda yung bloodline pag may pasukan nila po. O nga pala ito mga kaibigan, kanina kahit mga bata pa yung Shilton natin, mga 5 months pa yun, binitaw ko po kahit klaro naman yung mga kaibigan, so pormahan nila talagang wala pang mga ano mga kaibigan, talagang wala pa yung mga buot ba, sa Bisaya pa. Ay, binitaw ko mga kaibigan, kung sino yung gustong manood doon sa bitaw na mga Shilton mga kaibigan, i-ano nyo lang ako, message nyo lang ako sa ano po, messenger mga kaibigan. Naku, grabe, paluan talaga mga kaibigan, kasi medyo bata pa eh. Pagdating ng mga 10 to 11 months, doon na lumabas yung ano nila mga kaibigan, yung mga estilo po. Pero kanina nakita ko mga kaibigan, talagang grabe din, mamalo din. Talagang swak na swak talaga sila sa ano po. Swak na swak talaga sila doon sa Golden Boy mga kaibigan. Eh, binitaw ko yung pang porsiring. Yung isa po, kasi kaya yung isa din naman kay kaibigan natin ni Mike Salada po. Para sa ano na yun mga kaibigan. Eh talagang grabe, paluan mga kaibigan, paluan talaga, mga bata pa talaga, wala pang ano po, pero makita mo na yung mga paa na, hagis na po. Pero hindi katulad ng sweater, na grabe talaga yung sweater kung ano. Kasi sila mga kaibigan, pagdating ng mga 11 months, 12 months, or mag 1 year, doon na lumalabas yung estilo na mga kaibigan, yung timing, nandun na po. Grabe mga kaibigan, Shilton, the best. Ayun ang ating masabi sa araw na to mga kaibigan. Bilang isang tunay na mga manok, iwasan natin yung magbasa, bahala na rin tayo lagi ibas po. Okay lang yun mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.